Review natin ang Philcrest Superstore. Napasok na kasi natin yung Great Wall Trading sa Yango rin. Napasok na rin natin yung ECCC Yango rin. So this time, Great Wall na naman. Ito na yung loob nila. May mga Christmas package na sila. Oh. Kung saan, nakaano na siya, bundle na to. Sardinas. Kumbaga, kunyari mayroon kang company, mayroon kang business, so gusto mong mamigay ng mga pamasko, regalo sa iyong mga empleyado ngayong Pasko. So imbis na bibili ka pa ng maraming balde tapos mag-a-assemble ka ng mga ganto, wag na, no, bibili ka na lang dito para wala ka nang alalahanin, makakapitid ka ng oras. Kim sardines, sarap na to. Chinese ba to? Chinese, no? Hindi ko pa ito natikman. Ay, sorry, madilim yan. Kim sardines, oh, ganda, in tomato sauce. So ngayon, titingnan natin yung mga paninda nila. Ay, in fairness, ang ganda ng CR. Umihi ako dun. Ibig ko sabihin, ang linis, no? Considering na grocery store to dito, ha? So ngayon, ano to? Tom Tonghang bigas. So ito ay galing sa Vietnam. Sure na ako na ito. So ngayon, dati nung ako'y naghahanap ng mga school supplies, pinunta ko yung lahat ng mga shopping malls, lahat ng mga school supplies sa mga Gaisano Mall, no? Pinuntahan ko na, wala akong nakita. So nakakuha lang ako ng saan ba ako nakabili nun? Libot ko na, tagal kasi 2022 pa yun ito. Magto 2 years na, magto 2 years next year. Naghahanap ako ng school supplies para sa opisina sana. So tingnan natin dito kung meron ba. So walang ideya sa mga presyohan, no, kung mura ba o mahal, pero tingnan na lang natin ito. Ipapakita ko na lang yung mga presyo, mga basic na, for example, mga noodles, ganun. Basic yun, noodles, sardines, bigas. So yun, may naka-ano na sila, 1,200 by Philcrest na Christmas pack. Tamang-tama to pang Christmas party. Para pagka uwi ng mga empleyado galing sa Christmas party, may bit-bit silang mga giveaway. Sige. Kumbaga, review tayo, diba? So, dito tayo sa mga pasta. At tingnan natin kung magkano ang pasta na presyohan. My all-time favorite is spaghetti. O, akala ko talaga habang buhay akong magkakagusto ng spaghetti, ha. Hanggang sa dumating ako sa gantong edad, parang hindi ko na siya trip. Gusto ko na ang mang inasal. Hindi, joke lang. Pansit pa rin, no? Pansit tsaka bihon. Yun yung mga hindi talaga mawawala sa aking gana, sa aking paboritong pagkain or comfort food. Dati kasi spaghetti talaga. Sobrang kaya kong ubusin yung yung 2 order, 3 order sa spaghetti sa Jollibee. Pero nitong huli, tsaka yung mga gumagawa ng spaghetti kahit pa ketchup lang, wala nang ibang ricados, kahit pasta tsaka ketchup. Sob na ako doon kasi basta spaghetti. Pero nitong huli, wala na, parang wala na akong gana sa spaghetti, no. Hindi na ako masyadong kumakain na. Hindi ko na siya na-appreciate masyado. Pero pag pansit, nako, lahat ng uri ng pansit, paborito ko 'yan. Ito na lang, Del Monte. Del Monte spaghetti, 900 grams. 105 pesos or 106 ang presyo sa 900 grams or almost 1 kilo. Macaroni. O, shout out sa aking inay dyan. PM mo nga ako kung anong gusto mo, macaroni o spaghetti. Anong trip mo, spaghetti o macaroni? Tapos ng mga ingredients para makaano na tayo. Maaga pa lang kasi pagka huwag na tayong bibili ng mga ingredients na Pasko na, no? Baka mas mahal yun, no? Ano pa man. O maraming tao, delikado pa naman talaga sa panahon ngayon na magsusuot sa mga overcrowded na lugar. Maliban sa mahihino ka, maliban sa masusuffocate ka, banta rin sa terrorismo. Yun nangyari nga sa Marawi. Ito, meron ding Del Monte. Magkano? Ang 1 kilo ng Del Monte Elbow macaroni ay 121 pesos ang presyo.
1 kilogram. O, mas mahal si macaroni kumpara kay spaghetti. So ito naman, di ko alam kung ba't ito tinatawag na egg noodle, pero di ko alam bakit, no? Pancit Canton. Dati kasi gumagawa ako ng lomin. Sino nakakain ng lomin? Napakasarap, lomin. By Chinese kasi yan lomin. Pero di ko alam kung kaya ko pa bang magluto ngayon kasi nagluto ako noong 2019, no? So matagal na, 4 years ago. 74. So tama, no? Pancit, macaroni or spaghetti, mamili depende sa anong gusto nila, no? So, pancit, spaghetti, macaroni, yun na. Okay na ako doon. Solve na ako doon. May pang Noche Buena na. Kahit bihon nga lang, no? Solve na talaga. Tapos manok. Yun. Okay. So, siyempre, review tayo dito. Tingnan natin yung mga paninda. Bago natin, baka matapos natin itong video. Itong vlog, hindi lang naman natin nakita. Ito yung mga kagamitan sa kusina. Tingnan natin kung magkano. Wala natin hindi na tayo magtatanong kung magkano. Kawali, pero di ako gumagamit ng ganito. Dumidikit kasi. Gusto ko yung mga Chinese wok. Mga wok and yung mga non-stick pan. Yun ang gusto kong gamitin kasi di na kailangan, hindi siya matakaw sa mantika. Mahal kaya na mantika ngayon. Yan, ito yung loob dito. Dulo, sa likod niyan ay CR. Wala, din ako magtitingin ng mga presyo mahagala Papakita ko na sa inyo yung loob. So, di pala siya kalakihan, no? Tama lang. Kumbaga, siksik, no? Siksik, masikip. So kung pangmasa, hindi siya pang social, ibig ko sabihin, hindi siya pangmasa, pangkalahatan, no? So, Great Wall Trading, Oyango rin NCCC, Lots for List, tsaka dito. Yung lugar to dito. Philcris, yung 4 na yun. NCCC sa may Victoria Plaza din, no? Basta lahat ng NCCC, yan sila, mura lang sila. Okay, tapos pagka sinabi ng mga luxury shopping naman, syempre SNR, SM, matatoring naman natin ang SM na luxury shopping, grocery. Pwede, no? Maganda kasi ang SM, Abriza, Robinson. Pero pag luxury talaga, SNR. And Santorize na Landers. Okay, magkano to? Kasi madalas to talaga present, no? Sa lamisa kapag Pasko at New Year. Grabe na yung panahon ngayon, no? Dami ng mga pinagbago, changes. Dati wala na, di naman to uso dati, tuba lang, sapat na. Eto, Coke, grabe, ganda ng bakit kaya tinanggal yung Coca-Cola na lumang logo, no? Nakamiss lang. May mga nakikita ko mga picture na nagtutrowback sila ng mga 90s, 80s nilang mga picture during Pasko. Ang ganda ng mga logo ng Coca-Cola, ng mga litro. Di pa kasi uso ang mga 1.5 liter dati. Ito pinauso lang tong mga 1.5 liter na to kasi yung sa packaging, no, sa bottled, gawa na siya sa plastic. So mas mahal na siguro gumawa ng fragile na bottle. Magkano presyo? Sige, dito tayo sa 1.5. Original test 1.5. Presyo niya ay 65 pesos. Okay lang. Tama, okay lang siya. Di siya lugi. Kasi kung sa kapitbahay to, bilhin natin 73 pesos to 80. 70 to 80. 70 hanggang 80 ang kanyang magiging presyo. Ito naman 33 pesos in can. Pag bilhin mo to sa mga restaurant, 90. 120 ang isa. 90 pesos to 120. Meron kang share. Kumain kami sa may Mungguyan. Tapos, masarap, mura yung kailang chicken. Pero dito naman kami mamamatay sa Coke. Ilan kami noon? 13. So, 13 times, ang presyo ay 90 pesos. 60 pesos pala ang presyo. Tapos sa labas, 40 lang. Parang, or 30. Wait lang, magkano? 90 yata. Tama, 90 pesos. Not sure. 90 pesos yung kanilang Coke in can.
Kaya sabi ko, ako na lang bumili sa labas. Di ba? Kaya ko naman gumastos, pero yun talagang alam kong hindi naman talaga siya deserve bayaran ng mahal. Hindi ko yung babayaran talaga. Ayoko. Gaya nun. 90 pesos sa loob. Tapos sa tapat lang, labas ka na ng tindahan, ng restaurante, makakabili ka na ng coke. Pero ako na may nagpaalam din sa may-ari. Respeto, kumbaga. Kasi gusto kong bilhin 1.5 liter kasi pamilya kami, marami kami. Wala silang available. Nung tinanong ko yung original nilang coke in can. So mahal, 90 pesos. So sabi ko, sige. Bibili ako sa labas ng 1.5 liter kasi wala ko yung available. Kasi yun ang gusto kong bilhin. Yun lang, no. So ito lang, bali review lang naman ng makakagala. So kumbaga, although kasama sana yung yung presyohan ng mga bilihin, pero ang akin lang kasi is curiosity ko ano nga ba itsura ng Philcris sa loob, kasi sa labas pa lang kasi titignan mo siya, napaka-social. Presyo pala nito ay price of May sparkling juice 750 ml 265 ang dati, ngayon 220 na lang. So nag-list na sila ng ilan ba? 45 pesos discount or bagsak presyo. Wala pa yung sir? Wala pa notice kung next year pwede. So barato na lang siya na. Asa man tong isa katong kano sana din na oso? Wala man sa una. Di ba ni oso sa atong Pasko sa una? Karon lang na yun. Karon lang, no. Adi na mga past few years na naging sa lamesa. Pero kato mga 90s raw pasabot ba? Early 2000 wala man na announce ang misa to, di ba? Karo kay tanan post sa Facebook na no. Ano gani makainom tanan? Gani tama. Wala alcohol. Wala alcohol. Si nya pa pasilik ko. Sigoy. Ay, sorry. Okay na, labas na tayo. Ito pala yung loob, no? Mga galing sa Vietnam na bigas. Wala, didahin kayo ng Vietnam. Dati, Pilipinas yung no? Nagtuturo sa mga taga-Vietnam kung paano magtanim ng palay. So, ngayon, tayo na yung namimili ng palay sa kanila. Di ba, parang tanga lang tong Pilipinas. Ilang. So, yun di ba, parang tanga lang na Pilipinas dati. Yung mga raw materials galing sa Pilipinas, bibilhin ng 70 piso. Tapos, dalhin sa ibang bansa. Yan ang bilhin ng Amerika, for example, US, no? Bibilhin ng materials natin piso. Kasi, tatatakan. Actually, gawa ng Pilipinas, tapos dalhin sa ibang bansa, tapos lagyan na ng tatak. Rebranding. Kasi balik sa Pilipinas, ang presyo 1,000 na, di ba? 100. Para tayong piniprito tayo sa sarili nating mantika. Parang gano'n yung setup. Kaya kung isipin mo yung sistema talaga sa Pilipinas, talaga nung mula pa noon hanggang ngayon, no? Legit yung kanta ni ni Juan Carlos Nao, di ba? Dito galing sa Pilipinas ang raw materials, dito galing sa Pilipinas ang mga finished products. Tapos in-export, tapos pagdating sa ibang bansa, nilagyan ng pangalan. Binalik sa Pilipinas, napakamahal, di ba? Nakakaputa. Kanta niya yan ni JK Juan Carlos Labajo. So yan lang, Philcris, Davao City, Chinatown. Maraming salamat sa mga nanonood. Sana nagustuhan nyo, no? Ako wala lang, parang medyo wala siyang sa akin na ay basta okay siya kasi napuntahan ko yung loob kasi lagi ako dumadaan lang dito. First time ko makapasok na yun palang nitsura sa looban. Sa second floor, third floor, di ko alam kung ano meron dyan. Baka mga mga stock room, no? So okay na tayo dito, solve na tayo. Bye bye and ingat.